Taurus, welcome dito sa November reading mo. So, sisilipin natin yung kabuuan ng November ninyo, Taurus. Kung ano yung mga posibleng paparating, no, yung possible outcome, overall energy. So, this is just a collective reading, Taurus. Pwedeng magre-resonate sa iyo, pwedeng hindi. Laging isa-isip na itong mga card readings na ito ay gabay lamang. Huwag ninyong gagawing basihan, no? At saka may kapangyarihan kayo na baguhin yung kapalaran ninyo. Okay? So, Taurus, if you are new here at kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking socials, YouTube, pa-subscribe, pa-like and follow na rin yung ating Facebook, Instagram, TikTok. Send lang kayo ng private message sa Purple Teen Facebook page kung magbubook kayo or mag-i-inquire about personal readings. Yung link at details nakalagay sa description. Taurus, handa mo yung panulat mo at papel. Ididikta ko yung lucky day, lucky numbers. Pwede mong i-pause, pwedeng i-rewind, okay? Kasi baka mabilisan ka. Paano ko idikta? Taurus, yung lucky day mo Thursday. Yung lucky numbers mo 38, 32, 5, 24, 27, at saka 4. Tingnan na natin muna yung overall energy nitong kabuuan ng November mo, Taurus. Rejuvenation, clear the past, heal the present. Okay, so pag-usapan muna natin tong overall energy mo, Taurus, no? So mukhang merong physical and emotional healing, no, na magaganap para sa iyo itong kabuuan ng November. Merong cleansing and clearing of old emotional wounds. Okay, at saka yung pagre-release ng mga past life limitations. Okay, so kung kailangan ng forgiveness, no, isa rin 'yon, no? O, pwedeng may mga taong napasakit sa iyo, no? Tapos pwede kang maka-receive ng paghingi ng tawad dun sa tao na 'yon, no? Kung sino man ito nag-cause sa iyo ng pain in the past. Okay, pero more on kasi ito kailangan mong i-clear yung mga emotional baggages na yan, no? At mukhang yung proseso na yan, itong kabuuan ng November, ganun. Yung i-release mo yung mga emotions na hindi mo na dapat ina-harbor sa sarili mo. Okay? So, tignan naman natin what's next para sa iyo itong November. What's next for you ngayong November? Okay, what's next for you, Taurus? Wow, passion and pleasure. So, nakikita ko dito, Taurus, is magfo-focus ka rin kung paano mo ma-enjoy naman yung buhay mo. Ayan, savor your life. Okay? Di ko alam kung ano tong mga pwede mong gawin para ma-enjoy mo naman itong buhay mo kahit papaano. No, hindi ko alam kung anong klaseng passion and pleasure ito para sa iyo, Taurus, pero yun yung parang yung next na pinaplano mong gawin, no? Yung halimbawa, puro ka na lang trabaho, naasikaso mo na lang lagi yung pamilya mo, palaging sa kanila mo binubuhos at puro ka trabaho. Nakakalimutan mo na yung
sarili mo rin. So, etong November, yun yung next na goal mo. Yung kahit papano, makapaglaan ka man lang para sa sarili mo. No, na ma-enjoy mo naman yung sarili mo, yung buhay mo, 'di ba? Paminsan-minsan. O ayan. So, what needs to be done? What needs to be done, Taurus, itong November? Masyado ka kasing yung ano tawag doon? Dedicated dyan sa mga obligasyon mo. Pwedeng sa sarili mo naman yung sarili mo naman yung pagbibigyan mo rito, no? What needs to be done naman? Let Spirit be your guide. Okay. So, ask for guidance. Kung ano naman ito. Hindi ko alam eh. Meron ka bang iniisip na specific na gagawin mo? Kasi kung pwedeng naghahanap ka ng ng direction, ng guidance. Pwedeng hindi ka pa ganun ka sure kung itutuloy mo yung bagay na iyan, no? So, napaka-importante, syempre, pagka ganyan na hindi tayo ganun ka-decided or hindi tayo sure dun sa gagawin natin, syempre, di ba, bago natin gawin, maganda, mag-research ka muna o magpatulong ka, magtanong-tanong, manghingi ng advice. So, ayan, parang ganyan. So, halimbawa, nagpaplano ka na, ng investment, no? At ikaw ay bago sa ganung bagay. Siyempre, kung may mga kakilala ka, mas makakatulong. Kung sila ay may nalalaman doon, o paano ba yung ganitong negosyo, ano yung mga kailangan mo, yung mga tipong ganun. So, hindi lang naman pagdating sa business ito, Taurus, pwedeng sa ibang bagay. Basta ang dito, what needs to be done is, dapat may may sinusundan ka na guidance. No? Whether galing man yun sa mga angels mo o sa specific na tao, hindi ko alam. Pero, yun nga, kailangan mo ng guidance. Yun yung dapat gawin. No? Possible na outcome. Okay. Possible na outcome mo ngayong November. Natitigilan ako kasi yung layout ko, guys. Binabasa ko lang dun sa binabasa ko dun sa listahan ko. Gumawa kasi ako ng layout. Kaya, nahabol ko ng tingin. Asan na ako dun sa layout ko. Possible na outcome mo, Taurus, ay simplify your life. Traveling lightly. Okay. Okay, mas less complicated yung mga bagay-bagay, Taurus, kung hindi mo ika-clutter yung sarili mo ng mga bagay na hindi naman priority or ganun ka-importante. No? So, mas maganda, i-simplify mo. Simplify mo yung mga bagay-bagay, kung ano man ito tinutukoy ng outcome mo. Sa tingin ko dito, magkakaroon ka ng parang inventaryo, i-analyze mo ano ba yung number 1 priority mo para hindi ka nabibigatan ng kung ano-ano na hindi naman yun yung dapat bigyan mo ng priority or focus as of the moment. Ayan, no? So, wag mo i-clutter yung sarili mo. Pag hindi kailangan kung may mga kailangan tanggalin dun sa eksena, sa scenario, yun yung gagawin mo. Isi-simplify mo hanggang yung maging malinaw, ano ba talaga yung dapat mo lang munang unahin. So, pagdating naman, yung outcome mo, So, at least dito, magkakaroon ka ng, ng equation. Kasi nga, may isi-simplify ka di ba? O, eto muna, kailangan mo nang yung overall energy mo, kailangan i-release yung mga dapat i-release, no? Tapos, ayan, para naman gumaan-gaan yung pakiramdam mo, ibibigay mo rin yung needs mo, no? Kumbaga, yung next plan mo is i-prioritize mo naman self-care, no? And then yung kailangan mong gawin, kailangan mo ng guidance. Tapos nun, yung outcome mo is mas magiging simple yung mga bagay-bagay kasi
ano na-sort mo na yung mga priority sa hindi. So, ang ganda. Ganda naman yung mo, energies mo so far. Pagdating naman dun sa mga iba pang posibleng darating sa iyo, no? Iba pang surrounding energies, club, ilatag muna natin. Someone will try to make you do something against your will. Taurus. Parang itatry kang i-manipulate nitong person na to, no? Kasi parang yun kahit na hindi mo naman kagustuhan gawin, parang mapepersa ka, parang ganun, no? Parang pinupul niya yung strings mo, parang meron siyang parang naba-blackmail, parang ganun yung dating, no? Parang tinatry ka niyang kontrolin. Siguro meron gagamitin tong tao na to yung mga kung ano mang weakness meron ka, no? Ewan ko, yun lang sumasagi sa isip ko. At doon kanya itatry i-manipulate para gawin yung gusto niya mangyari kahit nalabag sa kalooban mo. O, diba? Para ka na ring ano ba tawag doon? Yun nga, para ka nga bina-blackmail or sabi mo bang hino-hostage? Hindi, ewan ko, basta parang tinatry niyang makuha niya yung gusto niya sa'yo kahit na kumbaga parang gagawin kanyang no choice para lang makuha niya yung gusto niya makuha sa'yo or gawin mo yung gusto niyang gawin mo kahit na ayaw mo. Okay? Okay, merong business dito, pinag-uusapan, shrewdness and resourcefulness, especially in business. Puro yun ness. Shrewdness, resourcefulness, especially in business. Oy, ano yan? Okay. O baka naman merong dito, ewan ko, anong transaction ba itong gagawin mo? Or meron ka bang negosyo? May mga tao ka bang kanego, ka-deal tungkol sa isang bagay? Kasi ayan may sinasabi dito na kailangan maging resourceful, shrewd, sa pakikipag-deal dyan sa mga tao na yan, kung ano man transaction niyang meron kayo, no? So, siguro maging wise ka, tsaka gamitin mo maging madiskarte at wise pagdating sa negotiate dito sa mga tao na to. So, may mga obstacles ka naman na ma-overcome ngayong November, no? Yun yung maganda. No, at least malagpasan mo yung mga obstacles na yan, kung ano man yung mga harang na yan, epal sa iyo ngayong November. At may makakadil ka dito. Boastful person, arrogant. Sino ba yan? Kumbaga, ma-loud, madada, mahangin. Okay? You should not cross. So, maganda i-avoid mo na lang yung person. Wala ka naman talaga mapapala sa mga ganyan di ba? Pagka yung kausap mo arrogante, bastos, di ba? Sino naman may gustong makipag-usap sa mga ganyan, makipag-deal, di ba? Syempre wala. So, tignan na natin muna, Taurus, ano ba itong meron sa love life mo ngayong November? Yan ang lumalabas, reciprocity. Okay. So, itong November, magde-demand ka. Pwedeng magde-demand ka ng time, ng effort dyan sa person mo. Kasi feeling mo, hindi kulang yung effort nitong person na to sa iyo. Hindi equal. Okay? So, yun yung ide-demand mo. Yun yung gusto mong
makita or ma-feel from this person na yung kahit papano nag-e-effort man lang siya sa iyo. O di ba? Taray. So for your closing message and advice, Taurus, the spirit has your back. Eagle spirit. O, diba? Bakapan ka pa ni universe. So, kung ano man yung gagawin mo, Taurus, itong November, ay suportado ka. Suportado ka ni universe. Suportado ka ng mga guides mo. O, ayan o. Babakapan ka. So, whether ano man to, mga angels mo, spirit guides, family, kajawaan, friend, no? Suportado ka dito sa kung ano man yung gagawin mo. O, diba? Ang sarap ng feeling na alam mo na binabakapan ka, na sinusuportahan ka dun sa ginagawa mo. Diba? So, thank you so much for being here, Taurus. Don't forget to like and share. Take care. Kita-kits sa ating next reading.